Sa nakaraang video, ay dumating si Shin Woo sa eksena kung saan naglalaban si Tang Sukgon at ang Sword Demon, at sinabihan ni Shin Woo ang tatlo na akala ko ay mga bisita lang kayo, kaya trinato ko kayo ng maayos, ngunit ano itong kalapastanganan na ginawa niyo sa aking teritoryo? Sinabi naman ni Tang Sukgon na hindi lahat ng bundok na nasa Mount Hua ay nabibilang sa Hua Sect. At dugtong pa ni Tang Sukgon na ginagawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin. At pasigaw naman na sinabi ni Shin Woo na dahil sa pangyayaring ito, ikaw ay hindi na isang bisita. Na agad namang nagpainit sa ulo ni Tang Sukgon, at nagpalabas na siya ng kanyang poisonous spring upang umatake. Ngunit bigla siyang napatigil dahil sa pagtawag ni Kang Qian sa kanya, at sinabihan siya ng ating bida na kailangan na nilang magamot si Taeyang kaagad. At makikita natin na ibinaba na rin ni Shin Woo ang kanyang espada, at sinabihan siya ni Tang Sukgon, na ang katigasan ng ulo mo patungkol sa nakadikit sa mga prinsipyo, maaaring ito ay maging sakuna para sa Mount Hua. Sumagot naman si Shin Woo na iyon ay ang aking pasanin. At napatahimik naman si Tang Sukgon, habang may seryusong mukha, ay ginamitan niya si Shin Woo ng sound transmission, at sinabihan niya ito, na pinlano mo ba ito upang magpatalo sa duelo ng kusa? Na ikinagulat naman ni Shin Woo. Habang makikita naman natin si Kang Qian na binuhat na si Taeyang upang umalis na sila, at sinabi na nga ni Tang Sukgon na umalis na tayo. Habang si Shin Woo naman ay tahimik lang na tinitignan ang dalawa na papaalis. At nang makaalis na ang mga ito ay agad niyang tiningnan ang Sword Demon. At makikita nating nagtitigan ang dalawa sa isa't isa at makikita sa kanilang mga mata ang sabik sa kanilang magaganap na laban. Makalipas lamang ang ilang oras ay ginamot na ni Tang Sukgon si Taeyang, at makikita natin na talagang malaki ang pinsala na natamo ni Taeyang, at habang ginagamot siya ay ramdam niya ang sakit sa kanyang katawan, habang si Kang Qian naman ay nagtanong kay Tang Sukgon na kung kumusta na ang kondisyon ni Taeyang, at dugtong pa niya na hindi naman siguro siya mamamatay, hindi ba? Sumagot naman si Tang Sukgon na ang pag-iwan sa ganitong estado ng isang tao, kahit gaano pa ito para sa pagsulong ng martial arts, hindi ba't ito ay masyadong walang puso? Sumagot naman si Kang Qian na mas marami na akong napagdaanan na mas masahol pa kaysa rito. At dugtong pa ni Kang Qian na iniwan ako ng aking master nang hindi man lang ginagamot. Sumagot naman si Tang Sukgon na may inis sa kanyang mukha, at sinabi niya na nakikita ko naman na tinuruan ka rin niya ng baluktot na pagkatao niya. Sumagot naman si Kang Qian, nang may pang-aasar kay Tang Sukgon, na sa palagay ko na wala ka sa lugar para sabihin iyon, kung isa sa alang-alang mo na sinubukan mo rin namang i-wipe out ang iyong sariling pamilya. At nainis na nga ng sobra si Tang Sukgon, at sinabihan niya si Kim Gon na isa kang masamang tao, kung hindi ka na lang sana nagsalita. Ngunit naputol ang kanyang pagsasalita dahil tinanong siya ni Kang Qian na kung pinadalhan mo ba siya ng sound transmission. Na ikinagulat naman ni Tang Sukgon, at tinanong niya ang ating bida na kung naabot na ba niya ang level para mag-eavesdrop, o makinig sa transmission. Nakangiti namang sinabi ni Kang Qian na walang ganoong level. Tinatanong ko lang kung pupunta ka sa isang laban kung saan sadya kang matatalo. Ngunit wala siyang sagot, ang pagkatalo sa isang laban sa pagitan ng Absolute Master ay nangangahulugan lamang ng tiyak na kamatayan, hindi ba? Sinabi naman ni Tang Sukgon, na marahil siya ay may utang na dapat bayaran ng kanyang buhay. Sumagot naman si Kang Qian at tinatanong niya si Tang Sukgon na kung ang pagbabayad ba ng utang na iyon ay magagawang punan sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang tunggalian. Ngunit agad naman silang napatihil dahil biglang nagsalita si Taeyang at napamura na lang ito, habang sinasabi niya na kailangan niyang patayin ang Sword Demon. Lumipat naman tayo sa Martial Alliance Headquarters, habang si Jolyeong Jolgam naman na binabasa ang sulat mula kay Taeyang, at sinabi sa sulat na tinangka nilang take down ang Sword Demon, ngunit pinigilan sila ni Shin Woo. At napapatanong na lang siya na kung bakit naman iyon ginawa ng matandang iyon. At dugtong pa niya na kung bakit ito napaka-obsessed sa kanilang duelo. Habang ang Martial Alliance leader naman, ay malakas na tumawa. At sinabi nito na masyado ako naging kampante. At dugtong pa niya na dapat naisip ko na ito, nung sinabing ang Sword Demon ang kanyang kalaban. At nakangiti namang sinabi ni Jolyeong Jolgam na mukhang alam mo na ang dahilan. Sinabi naman ng Martial Alliance leader na para sa isang tao sa iyong ranggo,
ang iyong impormasyon ay medyo kulang, hindi ba? At dugtong pa niya na kailangan mo dapat mas bigyan pansin ang mundo. Ngunit sumagot lang si Julieyong Jolgam na ang isang martial artist ay kailangan lamang tumutok sa paghahasa ng kanilang skill. At sinabi na nga ng Martial Alliance leader, na ito ay sa panahon pa ng The Great War sa pagitan ng righteous at evil. Mayroong lugar na tinatawag na Wild Chrysanthemum Village, isang stronghold ng demonic cult. At si Shinwo ay minasakere ang buong village nang siya lang mag-isa. At nang marinig ito ni Julieyong Jolgam ay nanlaki ang kanyang mga mata, habang tinatanong niya ang Martial Alliance leader, na kung tama ba ang kanyang narinig na minasakere. At dugtong pa niya na ito ay nakakagulat malaman na ang isang taong kasing tahimik niya, ay nagawa ang bagay na iyon. At sinabi naman ng Alliance leader, na ito ay talagang nagpagulat din sa aming lahat. At nang maglaon ay nalaman namin na sa Wild Chrysanthemum Village na iyon, ay nandoon ang asawa at anak ng Sword Demon. Na mas lalong ikinagulat ni Julieyong Jolgam ang kanyang narinig mula sa paliwanag ng Alliance leader. Kaya ganoon na lamang pala ang kagustuhan ng Sword Demon na patayin si Shinwo at dahil na rin sa nagawang kasalanan ni Shinwo ay daladala niya sa mahabang panahon ang ginawa niya noon. At dugtong pa ng Martial Alliance leader, na kapag nagsimula na ang duelo, ay mawawala ng Mount Hua ng pinakamagaling na swordsman. Sinabi naman ni Julieyong Jolgam na ito ay hindi mangyayari, dahil kahit gaano pa man kahusay ang Sword Demon, ang squad ni Taeyang ay nandoon naman. Seryoso namang sinabi ng Martial Alliance leader, na hindi ito ang kanilang problema dito. Kundi ang duelo ni Shinwo, ngunit nainis naman ang Martial Alliance leader dahil sa hindi maintindihan ni Julieyong Jolgam ang kanyang gustong sabihin. At sinabihan niya na lang ito na wala tayong oras na dapat sayangin ngayon. Sabay tanong niya dito kung nasaan ba ang malapit na kanilang branch sa Mount Hua. At lumipat na nga ang eksena sa Mount Hua, habang sa loob naman nito, ay tinanong ng lalaki ang mga elder, na senior brother totoo ba ito? Ang pangalan ng taong ito ay ang relentless na si Jinwo, at sinabi na ang duelo kung saan ay planado upang magpatalo. At sumagot naman ang isa na ito hindi, at ito ay imposibleng mangyari. Ito pala ay ang sect leader ng Mount Hua, ang Iron Plum Blossom na si Yunsik. At sumagot rin ang tatlo pang elder, na hinding-hindi yun gagawin ng kanilang senior brother. At nagsalita na rin si Shinwo at tinatanong niya ang mga ito na kung saan naman nila narinig ang ganyan. Nakusa akong magpapatalo sa isang tunggalian. At dugtong pa niya na bakit ko naman gagawin ang ganoong bagay. Lumipat naman tayo kay Kang Qian at Taeyang, habang naglalakad sila ay tinanong niya si Kang Qian, patungkol sa Wild Chrysanthemum Village na kung mabigat pa rin ito sa kanyang isip. Nang bigla na lang narinig din ni Kang Qian ang pagsabi ni Shinwo ng Wild Chrysanthemum sa isang silid kung saan sila dumaan ni Taeyang. Habang ang mga elder naman ay nagtatakang nagtanong sa kanilang mga kasamahan na kung ito ba ay totoo. Habang ang dalawa naman na may alam patungkol sa nangyari noon ay napatahimik na lang sila, habang sa kanilang isip naman ay sinabi nila na tulad ng inaasahan sa mga ito, karamihan sa kanila ay hindi nila alam ang patungkol dito. At ang mga nagtago nito ng mahigpit na sekreto, at pasiga na tinanong ng relentless na si Jinwo ang mga ito, na kung si Taeyang Mukwon ba ang nagpakalat ng chismis na iyon upang akusahan ang kanilang senior brother. At dugtong pa niya na ito ay lampas na kabastusan. Nang bigla na lang mayroon nagsalita sa kanyang likuran, at napalingon na lang siya, at naging seryoso ang kanyang mukha nang makita niya ang taong nagtanong sa kanya. At tinanong siya nito na kung sinasabi mo ba na ito ay talagang kabastusan. Ito pala ay walang iba kundi si Taeyang, at seryoso niyang sinabi sa elder na ang nangungunang swordsman ng Mount Hua, ay nagnanais na iligtas ang kanyang kalaban sa naging tunggalian, at humadlang sa naging misyon ng alyansa na puksain ang demonic cult. At dugtong pa ni Taeyang na dahil sa pagkakatali sa gayong maliit na pagkakasala, at nang marinig ito ni Shinwo ay nagulat siya ng bahagya. Dahil ito ay isang sekreto, at ang nakakaalam lang ay ang nakakataas at ang kasamahan niya sa digmaan noon. At sinabi ni Taeyang na hindi na ako magtataka kung nakalimutan na niya ang pledge namin na lipulin ang demonic cult. At dugtong pa ni Taeyang na maaari lang akong maghinala. At napatahimik naman ang mga elder sa kanilang narinig mula kay Taeyang.
Nang biglang nagsalita si Shinwo at sinabi niya na noong panahon ng huling digmaan ng righteous at evil, ay nilipol ko ang village ng demonic cult, na ikinagulat naman ni Yi Jicheong ang kanyang narinig mula sa kanyang master. At galit naman na sinabi ng elder na ngunit, hindi ba't sumusunod ka lang sa utos mula sa nakatataas? Sumagot naman si Shinwo na hindi, ang totoo ay nagboluntaryo ako para sa misyon na iyon. At pinagpapawisan naman ng elder sa kanyang narinig, dahil ang alam lang niya ay ang pag-wipe out ng kanilang senior brother sa buong village ng demonic cult. At ngayon lang niya nalaman na boluntaryo pala na ginawa iyon ng kanyang senior. At ang ibang elder naman ay nagulat din sila sa kanilang nalaman. Habang si Jicheong naman ay naging seryoso ang mukha habang patuloy lang sa pagkukwento ang kanyang master. At sinabi nito na karamihan sa mga nasawi ay mga sibilyan. Kahit na noong panahon ng digmaan, kahit ngayon, makalipas ang isang dekada, ay hindi ko maaalis ang aking pagkakasala. Nang bigla na lang hinampes ni Shinwo ang mesa, at sinabi na ngunit ang isang utang ay utang. Ang duelo ay duelo. Ako ay isang mandirigma ng Mount Huasek. At dugtong pa niya na hindi ako natuto o marunong matalo ng sadyang. At sinabihan niya si Taeyang na kaya pakiusap, huwag mong itigil ang duelo na ito. At dahil sa ginawang pagmamakaawa ni Shinwo ay nakuha niya ang pagsang-ayon ng mga elder at sect leader ng Mount Huasek. Na ikinagulat naman ni Taeyang, habang makikita naman natin na lahat ng elders pati sect leader ay tumayo, at nagbigay galang sa naging desisyon ng kanilang elder at senior brother. At naglaban na nga ang Sword Demon at si Shinwu, makikita natin na parehas silang nagbitaw ng kani-kanilang mga malakas na teknik, at dahil sa maraming slash na pinakawalan ng Sword Demon ay nagawa nitong makalusot sa depensa ni Shinwu dahilan upang magkaroon siya ng mga sugat sa kanyang kamay. At umatake na rin si Shinwu ng kanyang malakas na teknik. Na agad namang napansin ng Sword Demon, ngunit dahil sa lakas ng ataking iyon, ay nagawang masugitan ni Shinwo ang Sword Demon na tumama sa katawan nito at paa. At sa sobrang lakas ng atake ay ramdam ito ng mga manunood. At dahil sa usok ay napatanong na lang si Tang Sukgon na kung ano na ang nangyari sa dalawa. Habang makikita naman natin ang Sword Demon na maayos lang nakababa. Ngunit baka spare ang pinsala sa kanyang katawan, at ganun din naman si Shinwu. Habang ang mga manunood naman ay gulat na gulat sa kanilang nakikita, at hindi sila makapaniwala na nagawang saluhin ng Sword Demon ang malakas na ataking pinakawalan ni Shinwu. At napasabi na lang si Taeyang na ang labanang ito ay pantay lamang. Isa itong grueling battle na hindi na nakakapagtaka kung alin man sa dalawa ang unang bumagsak. At napasabi na lang si Taeyang, na ngunit kailangan kong pigilan si Shinwu upang dito tuluyang bumagsak. Gayunpaman, kahit sa ganitong sitwasyon, sabay lingon niya sa ating bida, at sinabi niya na papaanong wala parent siyang pakialam. Ngunit seryoso lang naman na nanonood si Kang Qian at Tang Sukgon, at makikita natin ang Sword Demon, at sinabihan niya si Shinwu na ngayon, mayroon na lang akong tatlong natitirang mga teknik. At nakangiti namang sumagot si Shinwu na ganoon din ako. At sabay nilang sinabi na sa kalagayang ito, kailangan pera natin ipagpatuloy ang labanan. Kasabay ng kanilang paghahanda upang ibuhos ang kani-kanilang mga lakas sa kanilang atake. Habang si Jicheong naman na may nag-aalalang mukha, ay pinagpawisan na lang, at pati na rin ang mga elder. Dahil wala silang magagawa kundi suportahan ang kanilang senior. Nang bigla na lang may nagpatunog ng hornpipe, kasabay ng pagbukas sa tarangkahan. Habang may makikita naman tayong pumasok na mga kawal. At nang makita ito ng mga elders, ay napasabi na lang sila na ang flag na yan ay mula sa Martial Arts Alliance. At makikita natin na tuluyan na itong nakapasok sa loob. Habang ang isa sa kanila ay may bitbit na order mula sa headquarters. At nang makita ito ni Tang Sukgon ay napatayo na lang siya sa kanyang kinauupuan ng may inis sa kanyang mukha. Habang si Taeyang naman na inaasahan na ang pagdating ng mga ito ay walang naging reaksyon. At napasabi na lang si Tang Sukgon na ang bastard na ito. Nang biglang sinabi ng lalaki na ihinto nila Shinwu at ng Sword Demon ang kanilang labanan. Kasabay ng kanyang pagbasa ng order mula sa Martial Alliance Headquarters. At sinabihan niya si Shinwu na ang best swordsman ng Mount Hua ay dapat nang itigil kaagad ang tunggalian na ito. At dugtong pa nito na ang nakasaad sa kautusan
ay upang hulihin ang kanyang kalaban, ang Sword Demon, at isama siya pabalik sa alyansa. Naikinainis naman ng Elder at Sect Leader ng Mount Hua Sect. At nagagalit na sinabi ng Elder na kung bakit nakisali ang alliance dito. At ang pagpapatigil sa duelo na ito. Sinabi naman ni Taeyang na ngunit ito ay mas mabuti na kaysa sa pagkawala ng pinakamahusay na swordsman ng Mount Hua, hindi ba? At dugtong pa ni Taeyang na siya ay nasa sitwasyon kung saan madali siyang matatalo. At nang marinig ito ni Tang Sukgon, ay naiinis niyang sinabihan si Taeyang na sino ang matatalo. Kung iisipin naniniwala sila na ang gayong katanga ay umabot na sa enlightenment. At naiinis naman tinanong ni Taeyang si Tang Sukgon na kung ano ang sinasabi nito. At napailing na lang si Tang Sukgon at sinabihan niya si Taeyang na sa hindi magandang paghusga sa sitwasyon. Ngunit di na niya naituloy dahil nagagalit na sinabi ni Taeyang na ang pinakamahusay na swordsman ng Mount Hua ay malinaw na nasugatan. At kung siya ay magpapatuloy sa paggamit ng kanyang lakas ng ganito. Nang bigla na lang napansin niya si Kang Qian na kalmado pero ay mas minabuti niyang tanungin ito. At nagtanong na nga siya kay Kang Qian na kung pareho ba sila ni Tang Sukgon ng iniisip. At sinabi naman ni Kang Qian na sa nakikita ko, walang ebidensya na nagpapahiwatig na matatalo ang pinakamahusay na swordsman ng Mount Hua, Master. Nang marinig ni Taeyang ang sinabi ni Kang Qian ay bigla siyang nainis dito, dahil sa walang nakakaintindi sa kanyang ibig sabihin. Upang di na magkaroon ng malaking pinsala si Xinwu. At may pang-iinis naman sinabi ni Tang Sukgon na nako, ano itong nakakalungkot na sitwasyon. At dugtong pa niya na dahil sa maagang pagdidesisyon ng tagapagpatunay ng duelo, ang reputasyon ng Mount Hua ay babagsak sa lupa. Habang ang mga manunood naman ay napatahimik na lang, at pati si Taeyang. Ganun din ang sect leader na si Yunsik at ang elder na si Jinwoo. At napatawa na lang si Taeyang, at bigla niyang tinanong ang mga miyembro na mula sa Martial Alliance Headquarters na kung sino ang nagbigay sa kanila ng karapatan upang ipatigil ang duelo na ito. Naikinagulat naman ng opisyal na mula sa Martial Arts Alliance. Habang si Taeyang na nagpapanggap, na parang walang alam at makikita naman natin sa mukha nito na napipilitan lang, sinabi niya na siya si Taeyang ang nangangasiwa sa kaganapan dito. Sumagot naman ang opisyal, at tinanong niya si Taeyang kung ano ang ibig sabihin nito, at dugtong pa niya na mayroon silang dala na kautusan ngayon mula sa Martial Alliance. Ngunit pinatahimik lang sila ni Taeyang, at sinabihan sila na kahit ano pa ang sabihin ng utos ng alyansa, ay hindi nila mapapawalang bisa ang aking autoridad bilang isang itinalagang tagapagpatunay ng tunggalian na ito. Ngunit pasiga na tinanong si Taeyang ng opisyal na kung nasaan ang loika niyan. Ang isang kinatawa ng alyansa na tumatangging sumunod sa alliance order. Na agad namang nagpainit sa ulo ni Taeyang at tinanong niya ang opisyal na kung katwiran ba. Sabay angat ng kanyang kamay habang nag-iipon ng kanyang aura at sinuntok ng malakas ang sahig. At dahil sa lakas ng suntok ay nawasak agad ito na umabot pa sa mga aso ng alyansa at nagpayanig ng kanilang kinatatayuan. At sinabihan sila ni Taeyang na kung gusto ninyong alisin ang aking autoridad, lumapit kayo dito at subukan nyo ito. Naikinatakot naman ng mga ito at di na tinangkapang magsalita. At pasigaw na sinabi ni Taeyang na ipagpatuloy na muli ang labanan. At nagsigawan naman ang mga manunood. Habang ang Sword Demon naman ay nakangiting sinabi niya kay Xinwu na mukhang ang Martial Arts Alliance ay hindi na puno ng mga basura kung tutuusin. Sumagot naman si Xinwu na mayroon pero din naman kaming mga pride bilang isang mandirigma. Habang si Tang Sukgon naman ay tinanong niya si Taeyang na kung sigurado na ba ito patungkol dito. At dugtong pa niya na maaaring ito ay maging hadlang sa iyong daan sa pagpapataas ng ranggo. Napatahimik naman saglit si Taeyang. Ngunit sinabihan niya si Tang Sukgon na dapat managot ka sa iyong mga sinabi. Naipinagtaka naman ni Tang Sukgon, at dugtong pa ni Taeyang na kung si Xinwu ay matatalo, ito ay maaaring humantong sa isang sitwasyon ng sakuna. Nang bigla na lang nagulat si Taeyang sa kanyang nakikita, maski ang sect leader at elders ay pinagpawisan din, at makikita natin na tinamaan pala si Xinwu ng atake ng Sword Demon, na ikinagulat naman ni Xinwu. At habang wala sa Poco si Xinwu ay ginamit naman itong pagkakataon ng Sword Demon, upang saksakin niya ito na agad naman tinamaan si Xinwu, dahilan upang mapasuka siya ng maraming dugo. Sa mga gusto ng kasunod nito,
Mga boss, wala pa po itong bagong chapter, kaya natagalan ako sa pag-upload ng kasunod. Siguro focus muna tayo kay Kim Gon, update ko na lang kayo kung may bago ng chapter. Thanks for watching guys.